Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, ilang klase kanselado dahil sa nararanasang Taal Vog. Mga biktima sa Baho de Masinloc humingi ng hustisya bunsod ng trahedya. Batas para sa benepisyo ng mga military veterans isinabatas na ng Senado. BI inaasahang gumamit ng body cams bago matapos ang 2023. Seguridad ng mga OFW sa Israel tinututukan ng gobyerno. Dating empleyado ng LTO na sangkot sa viral road rage ipinatatawag na ng LTO. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, nagdeklara ang ilang lokal na pamahalaan sa ilang probinsya ng kanseladong klase dahil sa patuloy na pagbubuga ng Bulkang Taal ng volcanic smog. Pansamantala munang magiging modular o online ang mga klase upang masiguro na ligtas sa mga estudyante kontra sa banta sa kalusugan ng VOG na nagmumula sa bulkan. Mapanganib ito dahil posible itong magdulot ng respiratory problems, pati na rin ang matinding pangangati sa mata at lalamunan. Samantala, nananatili sa Alert Level 1 ang Bulkang Taal. Sa kaugnay na balita, wala pang indikasyong maibababa ang Alert Level 3 status ng Bulkang Mayon dahil sa patuloy nitong aktibidad ayon sa PHIVOLCS. Ayon kay resident volcanologist Paul Alanis, hanggat nananatiling higit sa normal ang bilang ng pyroclastic density currents, volcanic earthquakes, rockfall events at sulfur dioxide emissions ng Mayon, mananatili ang status ng Alert Level 3 ng bulkan. Sa kasalukuyan, hindi pa rin pinahihintulutan ang pagpasok sa danger zone ng bulkan, gayon din ang pagpapalipad ng anumang sasakyang himpapawid sa ibabaw ng bulkan. Good news, matapos ang kamakailang rollback sa produktong petrolyo, muli na namang aasahan ng mga tsuper ang panibagong rollback simula bukas. Aasahan ng nasa 2 piso hanggang 2 piso at 60 sentimong pagbaba sa presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 2 piso at 90 sentimo naman hanggang higit sa 3 piso ang kada litro ng gasolina at 2 piso at 80 sentimo hanggang 3 piso ang aasahang mabawas sa kada litro ng kerosene. Ang rollback ay dulot ng pangamba ng ilang international oil producers sa posibleng pagbaba ng demand sa petrolyo, kung saan nakakaapekto rin ng mataas na halaga ng dolyar dahilan upang humina ang pinansyal na kapasidad ng bansa. Para sa BSKE update, hindi bababa sa 1,135 katao na ang arestado dahil sa paglabag sa ipinapatupad na BSKE gun ban sa bansa. 1,088 rito ay tinukoy ng mga sibilyan, 16 ay mga sekyu, habang ang iba naman ay tauhan ng militar at alagad ng batas. Buhat ng ipataw ang gun ban nitong Agosto, iniulat ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na mayroon ng 3,205 mga armas ang nakumpiska at isinuko ng mga may-ari alinsunod sa batas. Sa kabilang banda, matagumpay na isinagawa ng DILG at PNP ang demilitarization of turned-in firearms sa Eastern Visayas. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, ang pagsira sa mahigit 50 baril ay parte ng Joint Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Naniniwala naman si Abalos na paraan ito upang mapabuti ang kalidad ng komunidad at maibsan ang digmaan sa bansa. Ang mga baril na sinira ay mula sa mga dating rebelde. Matapos ang trahedyang naganap sa Baho de Masinloc, nanawagan ang mga pamilya ng mga nasawing biktima para sa hustisya. Narito ang balita, hatid ni Jade Buhoy.
Matapos ang trahedyang naganap sa Baho de Masinloc noong ika-2 ng Oktubre, nanawagan ng hustisya ang mga naiwang pamilya ng mga nasawi sa nasabing pangyayari. Bahagi sa pahayag ng mga pamilya, labis nilang pinag-aalala kung ano ang kanilang mapagkukunan ng kabuhayan at paano masusuportahan ang pangangailangan ng kani-kanyang mga anak. Ang mga pamilya ni na Benedicto Olandria, Dexter Lodencia at Romeo Mexico Jr. ay kasalukuyang inaalalayan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR upang mapagpatuloy ang hanap buhay at mabigyang sapat na pangangailangan ang mga ito. Bukod sa mga agarang tulong na mahagi rin ng BFAR ng 62 talampakan na fiberglass fishing boat sa Subic, pati na rin ang post-harvest training at equipment bilang bahagi ng livelihood packages. Ayon kay BFAR Director Demosthenes Escoto, malalim ang kanilang respeto sa mga mangingisda ng bansa kung kaya't patuloy nilang ipaglalaban ang hustisya para sa mga ito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa lagay ng panahon, makakaapekto ang trough ng inaantabayan ng low pressure area sa silangang bahagi ng Mindanao. Dahil rito, asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa Mindanao, Eastern Visayas at Central Visayas. Gayun din ang maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. PCO hinikayat ang mga mag-aaral na lumahok sa mga kompetisyon sa bagong Pilipinas. Senator Sherwin Gatchalian mas pinaigting ang cybersecurity mahack ang PhilHealth website. Batas para sa benepisyo ng mga military veterans isinabatas na ng Senado. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Inanunsyo ng PCO ang pagbubukas ng mga malikhaing kompetisyon na may temang Bagong Pilipinas kung saan hinihikayat nito ang mga mag-aaral na lumahok. Daniza Lopez para sa detalye. Sa pag-aanunsyo ng Presidential Communications Office o PCO ukol sa pagbubukas ng mga malikhaing kompetisyon na may temang Bagong Pilipinas, hinikayat nito ang mga mag-aaral sa kolehiyon na lumahok. Para sa essay writing contest, ang nilalaman dapat nito ay may kaugnayan sa tema at nararapat na sariling gawa kung saan makikita ang pagkamalikhain ng manunulat. Sa lalahok naman, para sa mural painting, ay dapat maipakita ng pintor ang kanyang gawang sining sa kahit anong pader na may permiso ng paaralan at aprobado ng school management. Maaari ring gumamit ng kahit anong painting material ang kalahok at dapat na ipadala sa email ng PCO ang naturang gawa sa JPEG format. Para naman sa spoken poetry, dapat itong nakasulat sa Tagalog at nakavideo na mayroong background ng Philippine flag kung saan nakasuot din ang lalahok ng Filipiniana o Barong Tagalog. Sa community short film naman, dapat na makabuo ang grupo ng maikling palabas na may temang Ano ang Bagong Pilipinas? Ang mga kalahok ay pinahihintulutan na gumamit ng kahit anong kagamitan sa pagsushoot at walang limitadong bilang ng mga kasapi sa grupo. Ang mga mananalo ay makakatanggap ng papremyo mula sa PCO, mangyari lamang na isumite ang kanilang mga gawa sa email ng PCO sa ika-20 ng Nobyembre bago mag-alas 5 ng tanghali. Para naman sa mga karagdagan pang impormasyon, tumungo lamang sa official website ng PCO kung saan nakasaad ang kabuuang detalye ng mga kompetisyon. Inilunsad ito ng PCO bilang selebrasyon na rin sa Communications Month 2023 nitong Oktubre na layuning labanan ang mga kumakalat na maling impormasyon at pagkaisahin ang sambayanan tungo sa Bagong Pilipinas. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network.
Nanawagan si Senator Sherwin Gatchalian kamakailan sa lahat ng ahensya ng gobyerno at pribadong sektor na palakasin ang kanilang proteksyon kontra sa bantad sa cybersecurity. Ito'y matapos ang naganap na pag-hack sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Inihain ni Gatchalian ang Senate Bill 2066 o ang Critical Information Infrastructure Protection Act na inaatasan ang lahat ng sakop ng Critical Information Institutions o CII na magpatupad ng mga sapat na hakbang upang protektahan ang kanilang mga sistema at infrastruktura ng information and communications technology at tumugon mula sa anumang information security incident. Inaatasan din ito ang Department of Information and Communications Technology na tukuyin at i-update ang mga pamantayan sa seguridad ng impormasyon at hilingin sa mga institusyon ng CII na sumunod sa mga naturang pamantayan. Samantala, matapos malagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., opisyal nang isinabatas ang Republic Act No. 11958 na nagpapatupad ng benepisyo para sa mga military veterans at kanilang mga kaanak. Kabilang din sa batas na ito ang pagsusupport sa mga disabled veterans na makakatanggap ng mula 4,000 hanggang 10,000 piso. Bukod pa riyan, pati na rin ang kaanak gaya ng anak at asawa ay mababahagian ng 1,000 piso. Ayon kay Senador Jinggoy Estrada na nagsulong ng nasabing batas, ito ay iginawad upang mabigyang pugay ang serbisyo at kanilang dedikasyon upang maprotektahan ang bansa. Upang mapaigting ang seguridad ng immigration areas, pati na rin ang pagmamanman sa mga empleyado ng airport, ipinatupad ng BI ang paggamit ng body cams. Narito ang buong detalye ng balita, hatid ni Jade Buhoy. Nagpahayag si Bureau of Immigration o BI Commissioner Norman Tansinco na ang kanilang ahensya ay naghahandang magpatupad ng paggamit ng body cameras para sa mga secondary inspectors. Ang mga kamera na kanilang gagamitin ay may kapasidad na makapag-livestream upang mabantayan ang mga gawain ng mga airport personnel. Aniya, kanila nang sinimulan ang procurement process nito upang maibahagi ang body cameras bago ang katapusan ng taon. Paliwanag niyang mas masisigurado nitong epektibo ang pamamalakad ng mga opisyal upang magkaroon sila ng pananagutan bilang tagapagpatupad ng batas. Dagdag niyang mapapabilis din ito ang proseso ng pag-iimbestiga para mas mapaigting ang kaligtasan ng mga mamamayan. Ang mga body camera ay nagkakahalaga ng halos 16 na milyong piso at sa taong 2026 naman ay papalitan ng halos kalahati ng kanilang manual operations gamit ang electronic gates upang gawing modernisado ang sistema ng ahensya. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Ngayong araw ay formal nang inilunsad ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang Cybersecurity Month 2023 sa pangunguna ng Cybersecurity Bureau. Sinimula ng DICT ang isang buwang pagdiriwang sa pamamagitan ng opisyal na paglagda sa isang Memorandum of Understanding sa pagitan ng DICT, MTRCB at Digital Pilipinas. Layunin ng pagdiriwang na ito na ipakita ang kahalagahan ng cybersecurity at bumuo ng matatag, mapagkakatiwalaan at ligtas na digital sa bansa. Alinsunod sa pagpapatupad ng Executive Order No. 41, nagkaroon ng pagpupulong kamakailan ang Metro Manila Council upang mapag-usapan ang pagpapatupad sa ordinansa. Tunghaya ng ulat ni Princess Castro. Binigyang linaw ng ilang government officials sa Metro Manila sa pangunguna ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagpapatupad sa Executive Order No. 41. Ang Executive Order No. 41 ay isang batas na layong suspendihin ang pagkolekta ng mga pass-through fees mula sa mga motorsiklo at mga sasakyang magtatransport ng mga paninda o bilihin na dadaan sa national roads. Ang pagsuspinde sa pass-through fees na ito ay layong makatulong na mapabawas o maibsan ng gastos sa taas ng presyo ng mga bilihin. Pagtaas ng mga bilihin talaga, pinaka-affected parati ang Metro Manila. Bakit?
Dahil itatransport yan galing probinsya ang agricultural products, no? Kaya sa pagtatanggal itong mga passing through na to, ang laking bagay sa pagkamura ng ating mga bilihin. Kabilang sa mga dumalo sa pagpupulong ay sina Mayor Jeannie Sandoval ng Malabon, San Juan City Mayor Francis Zamora at iba pang mga alkalde sa National Capital Region upang magpahatid ng kanilang suporta para sa ordinansa. Kaugnay nito ay nabanggit ni MMDA Acting Chair Attorney Romando Don Artes na ang epekto nito ay mararamdaman sa mga susunod na buwan, partikular na ngayong nalalapit ang Kapaskuhan kung saan dagsa ang pagtransport ng mga goods sa iba't ibang dako ng bansa. Dahil dito, balak pa ng pamahalaan na palawigin pa ang ordinansa. Gagawin din ito sa buong Pilipinas. So doon natin mararamdaman yan habang dumadami yung sumusuporta dito at nagsususpend ng kanilang mga pass-through fees. Doon po natin mararamdaman epekto nito sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa kabilang dako, nabanggit din sa pagpupulong ang posibleng dagdag multa para sa mga lalabag sa jaywalking, partikular na sa kahabaan ng EDSA at Guadalupe sa Makati, bunsod ng tumataas na bilang ng mga naaksidente rito. Samantala, naipasa at nilagdaan na ordinansang ito noong 5 ng Setyembre. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nagbabala ang Department of Education o DepEd sa publiko, lalo na sa mga guro laban sa car loan scam na tinatawag na labas kasa o assume balance loan accommodation. Sa isang advisory, binanggit ng DepEd na may nadiskubre pang ilang kaso ng scam na target ang mga guro sa pampublikong paaralan. Nangako ang DepEd na patuloy na makikipagtulungan sa mga otoridad para mahuli ang mga nasa likod ng scheme at magsagawa ng debriefing, counseling at psychological first aid sa mga biktima. Susunod sa News Force. Ilocos Norte wagi bilang Philippine Best Tourism-Oriented LGU. Seguridad ng mga OFW sa Israel tinututukan ng gobyerno. Mga guro sa Taguig City nakatanggap ng tablet mula sa lokal na pamahalaan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Patuloy na inukit ng Ilocos Norte ang pangalan nito bilang Premier Tourism Hub ng Pilipinas matapos hirangin bilang Grand Winner ng 2023 Association of Tourism Officers of the Philippines o ATOP Pearl Awards nitong kamakailan. Nanalo rin ang lalawigan ng Best Video for Tourism Promotions provincial level para sa Lolita is In kampanya sa turismo. Kinikilala ng ATOP ang pinakamahusay na gawin ng mga local government units sa mga tuntunin ng paglikha at pagpapatupad ng mga reforma sa patakaran para sa pagpapaunlad ng turismo. Isa pang maugong na balita alinsunod sa pagdedeklara ng state of war sa bansang Israel, buhat ng gera sa pagitan ng Israel at grupong Hamas, kasalukuyan nang nakikipag-ugnayan ang gobyerno ng Pilipinas sa embahada ng bansa sa Israel para sa seguridad ng mga overseas Filipino workers dito. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Maigting na minomonitor ngayon ng gobyerno ng Pilipinas ang kalagayan ng libo-libong OFW sa Israel matapos nitong ideklara na nasa ilalim na state of war ang kanilang bansa. Ito ay buhat ng hidwaan ng Israel sa mga grupo ng Palestinian Hamas na sorpresang umatake sa bansa. Kaugnay nito ay nasa higit sa 500 mga Pilipino at sibilyan na ang nadawit at nasawi buhat ng gera.
Dahil dito, ipinag-uutos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kung maaari ay pauwiin na ang mga OFW sa bansa alang-alang sa kanilang kaligtasan. Sa kabilang dako, ibinahagi ng Embahada ng Pilipinas sa Israel ang mga alituntunin ng Israel Homefront Command sa mga taong naiipit sa gera kung paano makakaligtas at makakapag-ingat kung sakaling may mga pagsalakay na magaganap. Ilan sa mga binanggit ay siguraduhing nakakandado ang mga pintuan, panatilihing nakasarado ang mga bintana ng bahay, patayin ang mga ilaw at manatiling maging mapanuri at mapagmatiyag. Samantala, ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, may 6 na mga Pilipino na di umano'y bihag at nawawala kung saan patuloy itong iniimbestigahan ng Embahada ng Pilipinas sa Israel. Dahil dito, pinaalalahanan naman ng DFA ang publiko na huwag basta-bastang magpapakalat ng hindi siguradong impormasyon online upang maiwasan ang fake news na maaaring magdulot ng takot hinggil sa gera. Sa kabilang dako, nag-set up naman ng 24/7 Israel Task Force Desk ang Department of Migrant Workers dito sa bansa upang magkaroon ng komunikasyon ang mga OFW sa Israel at kanilang mga kaanak. Manayaring tumawag lamang sa kanilang hotline sa numerong 21348. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Bilang bahagi ng selebrasyon sa National Teachers Month, nabahagi ang Taguig City ng tablet sa mahigit 6,000 mga guro sa pampublikong paaralan. Ang pamamahagi ng tablets ay magsisilbing tulong sa mga guro para mas mapadali at mapabilis ang kanilang mga gawain sa pagtuturo. Ipinahayag naman ni Taguig City Mayor Lani Cayetano na nagsisilbi itong pasasalamat sa mga guro sa patuloy nilang pagseserbisyo, nagabayan at magbigay kaalaman sa mga mag-aaral. Matapos mag-viral ang isa na namang insidente ng road rage sa Bulacan, ipinatatawag na ng LTO ang taong nasa video matapos mapag-alaman na dating empleyado umano ito ng ahensya. Alamin yan mula kay Daniza Lopez. Sa video na nag-viral kamakailan sa San Jose del Monte, Bulacan, nakita ang pang-aapi sa isang delivery rider dahil umano sa hindi pagkakaintindihan na dulot ng trapiko. Kuha ito ng isang mamamayan kung saan nakitang inaapi ng isang lalaki at pisikal na hinawakan nito ang delivery rider. Napag-alaman namang dati palang empleyado ng Land Transportation Office o LTO ang agresibong lalaki sa video na nagngangalang Gregorio Glin. Pahayag ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, ipinatawag na ito ng ahensya kung saan nararapat na magpakita sa Central Office si Glin bilang bahagi ng investigasyon sa insidente. Dagdag pa niya, matagal na ring umano na sibak sa pwesto ang dating opisyal bago pa man mangyari ang insidente kung saan inabisuan din ni Mendoza si retired Police General at LTO Region 3 Director Ronnie Montejo na huwag na muling tanggapin sa LTO si Glin kung sakaling mag-apply ito sa trabaho. Kasalukuyan namang nagsumite na ng show cause order ang LTO at ipapatawag din ang delivery rider sa video bilang witness kung saan siniguro ni Mendoza na agad aksyonan nito ng ahensya at idadaan sa legal na proseso. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, ilang klase kanselado dahil sa nararanasang Taal Fog. Mga biktima sa Baho de Masinloc humingi ng hustisya bunsod ng trahedya. Batas para sa benepisyo ng mga military veterans isinabatas na ng Senado. BI inaasahang gumamit ng body cams bago matapos ang 2023. Seguridad ng mga OFW sa Israel tinututukan ng gobyerno. Dating empleyado ng LTO na sangkot sa viral road rage ipinatatawag na ng LTO. Patas at pantay na balita.
Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Pulse. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Pulse.